Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kakaiba rin ang nararamdaman ni Tian Changsheng sa problemang ito. Siya ay hindi isang tao ng parehong antas sa lahat. Paano niya sinasayang ang kanyang isip na parang around? Gayunpaman, mas open-minded siya kaysa kay Tian Honghui. Kung ito ay wala sa kanyang negosyo, dapat niyang ibaba ang tawag. Ano man ang dahilan, basta ito ay isang bagay na gustong gawin ng Aaron, hindi na kailangan ni Tian Changsheng ng dahilan. Dahil nasa Yuncheng ang Aaron, kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Paano kung itaboy siya sa pamilya Su? Kung hindi mo kayang talunin ang matandang lalaki ng pamilyang Su, hindi ka ba mangangahas? Makapangyarihang mga tao, kailangan mo ba ng isang dahilan upang gawin ang mga bagay? Sabi ni Tian Changsheng. Hindi nakaimik si Tian Honghui at tahimik lang na nakapanood ng dula. Matapos sabihin iyon ni Aaron, naging sobrang pangit ang ekspresyon ng matanda. Masyadong mataas ang status ng pamilyang Su, kaya masyadong napalaki. Ang matanda ay maaaring lumawak sa harap ng sinuman, ngunit hindi siya kailanman nang ahas na gawin ito sa harap ng Aaron. Ibinigay ng Aaron ang lahat sa pamilyang Su. Kung babawiin niya ito, magagawa niya ito anumang oras. Ayaw ng matanda na ang pamilyang Su ay muling maging pangilalim ng Yuncheng. May share ka ba dito? Sinaman ng tingin ng matanda ang matandang babae. Alam ng matandang babae na kaya niyang isakripisyo ang lahat para sa kinabukasan ng pamilyang Su, at tumalon siya para tumstigo laban sa Aaron, na isang ugali ng isang tanga. Ginawa man ito ng Aaron o hindi, o kahit na sino ang gumawa nito, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang pagdurusa ni Su Guilin. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng Su family ko. Bukas dadalhin kita para mag-apply ng divorce certificate. Sabi ng matanda, nagkaroon ng kaguluhan. Dahil sa desisyon ng matanda, hindi mapakali ang lahat. Hindi ko maiwasang itaboy si Su Guilin sa pintuan ng pamilya ni Su, at kailangan kong hiwalayan ang aking unang asawa. Ang pagbabago ng bagay na ito ay masyadong biglaan at hindi inaasahan. Ito ay dapat na isang mataong birthday party, sino ang maaaring mag-akala na ito ay mag-trigger ng ganoong bagay? Kung gagawin ito ng matanda, maaari din siyang ituring na inabandona ang sasakyan upang protektahan ang commander. Gusto niyang ipakita ang kanyang puso sa harap ng Aaron. Paano ang kanyang anak at asawa? Hanggat kaya niyang panatilihin ang kinabukasan ng pamilyang Su, ang lahat ng ito ay maaaring isakripisyo. At alam din ng matanda na may ambisyon siyang pangasiwaan ang kapangyarihan ng pamilya Su, ngunit sayang hindi niya hinintay na lumunin nito ang kanyang huling hininga. Nagdadalawang isip ang matanda kung paano haharapin ang matandang babae. Ang sitwasyon ngayon ay maaaring ituring na tumutulong sa kanya na gumawa ng desisyon. Tulala ang matandang babae. Hindi niya akalain na casual lang niyang sinabi ang dalawang salita, kapalit ng ganoong resulta. Kung wala ang pamilyang Su, wala siya. At sa kanyang edad, ano pa nga ba ang maaasahan niya para suportahan ang sarili? Sa paraan ng matanda, kahit nahiwalayan siya, ayaw niyang ibahagi ang ari-arian ng pamilya Su, na halos nakamamatay sa matandang babae. Malapit na. Napakapangit. Sa oras na ito, pumunta si Ivory sa Aaron at pinaalalahanan siya. Ayaw din ituloy ni Aaron, sinabi sa matanda, "Matanda, pasensya na talaga na abalahin ang iyong kaarawan." Hindi. Umiling ang matanda at sinabing, kasalanan nila. Paano kita masisisi? Ang magalang na saloobin ng matanda sa Aaron ay naging sigurado sa mga taong naruroon na ang pagkakakilanlan at background ni Aaron ay iba, at sulit ang takot at pambabala ng matanda.
Natatakot ako na may kinalaman ito kay Feng Chen. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ng Feng Chen ay ang may interes sa pamilyang Su sa buong Cloud City. I'm sorry, because of my own affairs, I'm sorry to delay your time. Humingi ng paumanhin ang matanda sa ibang bisita. Natural lang na paulit-ulit na sinasabi ng ibang tao na nakakita sila ng magandang dula, at kahit may reklamo talaga sa puso, hindi sila naglakas loob na ipakita sa kanila ng harapan. Matanda, hindi ako kakain ng kanin. Ang regalong ito, hindi mahalaga kung tatanggapin mo o itapon sa likod ko. Sabi ni Aaron. Alam na ang Aaron ay tila medyo hindi nasisiyahan, ang matanda ay mabilis na nagsabi, bigyan mo ako ng regalo, natural na gusto ko itong pahalagahan, paano ko ito itatapon? Aaron shrugged, isang mukha ay hindi mahalaga, sinabi, sa kasong ito, mayroon akong iba, umalis muna ako. Bagamat si Han Sanchen ay walang masyadong pakialam sa mga naunang bagay, kapag ang mga bagay na iyon ay talagang pumasok sa kanyang isipan, si Han Sanchen ay mayroon pa ring hindi mapigilan na galit, kaya bagaman siya ay umalis sa hotel, hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Ano bang problema mo? Bihira kitang makitang ganito. Tsaka, Sugwalan at Lola, paano mo sila galit na galit? Si Ivory, na sumunod sa Aaron upang umalis sa hotel, ay labis na naguguluhan. Nararamdaman niya ang pagbabago ng mood ni Aaron, kaya lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Si Aaron ay isa na ngayong makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Paano nga ba siya magagalit dahil sa maliliit na bagay na ito? I can't control myself when I think of the past. I always thought that I don't care anymore. It turned out na hindi ko naalala ang pakiramdam ng pinapahiya. Sabi ni Aaron. Nabawi ni Ivory ang alaala ni Fuyao sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Aaron bago siya muling isilang, kaya ang dahilan kung bakit nagalit si Aaron ay hindi alam ni Ivory. Hindi ka pa ba handang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Tanong ni Ivory. Bago ako ipinanganak muli, hindi mo ako nakilala. Well, it should be said that you are ready to change my outlook. When you are willing to give me a chance, you meet the old lady's birthday. Dahil din sa regalo, sabi ni Aaron, na-frame up ka ba ni Sugwalan sa ganitong paraan? Narinig ni Ivory ang ilang kilay. Lumalabas na ginamit lang ni Aaron ang parehong paraan para asarin si Sugwalan. Wala itong kinalaman kay Sugwalan. Su Haichao iyon noong panahong iyon. Sabi ni Aaron, katulad ng dalawang gisantes, ano ang pagkakaiba ng dalawang anak na lalaki? Mahinang sabi ni Ivory. Sa kaarawan ng matandang babae, nagpadala si Su Haichao ng isang cake ng masarap na tsaa, ngunit nakita kong peke ang tsaa, at sinabi ko sa iyo, at naniniwala ka rin sa akin, hayaan mo akong punatin si Su Haichao. Sabi ni Aaron, si Ivory ay isang matalinong babae, at si Su Haichao ang puso ng matandang babae, kaya diretso niyang nahulaan ang susunod na balak. Nakalusot ka kay Su Haichao, pero hindi naniwala si Lola, di ba? Sabi ni Ivory. Alam niyang peke iyon, pero tinulungan niya si Su Haichao na itago iyon. Kung tutusin, sa mga oras na iyon, manugang lang ako ng pamilyang Su. Paano siya mawawala sa mukha ni Su Haichao dahil sa akin? Sabi ni Aaron. Biglang napagtanto ni Ivory na hindi nakakagulat na galit si Han Sanchen ngayon. Kung siya yon, magagalit din siya. Inilantad niya ang katotohanan, ngunit tinakpan siya ng matandang babae. Naniwala ako sa iyo noon, pero pinagtanggol ni Lola si Su Haichao. Siguradong nagalit ako sa iyo, mahinang tanong ni Ivory. Bagamat hindi niya alam ang mga bagay na ito, nai-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon niya sa sitwasyong iyon. Ito ay higit pa sa galit, sampal sa akin sa harap ng lahat. Sinabi ni Aaron na may mapait na ngiti, walang halaga ang sampal na iyon kay Aaron, dahil binugbog siya ni Ivory, at walang pakialam si Aaron. Ngunit ang dahilan ng sampal na ito ay ang Aaron ay hindi maaaring bitawan ng mahabang panahon. Dinilaan ni Ivory ang kanyang pangitaas na labi at humingi ng tawad kay Aaron, I'm sorry, nataman kita. Ngumiti si Han Sanchen. Sa isang mahigpit na kahulugan, hindi ito ginagawa ni Ivory dahil muling isinilang si Han Sanchen, kaya nagbago ang lahat. It doesn't matter. Nakaganti na ako. Nakangiting sabi ni Aaron. Kailan? Si Ivory ay tumingin kay Aaron na may pagtataka. Bagamat nakaganti na siya sa pagtatakip,
Ang pinag-uusapan nila ngayon ay sampalan. Huwag mong kakalimutan, binugbog kita kagabi. Ang Aaron ay may malaswang ngiti. Si Ivory ay natigilan saglit, at ang kanyang mukha ay naging pulang-pula sa susunod na sandali. Ang tinatawag na labanan ng Aaron ay hindi ganoon. Mamamatay ka na. Nagalit si Ivory at sinuntok si Aaron. Mabilis na tumakbo patagilid ang Aaron. Ngayon si Ivory ay isang malakas na tao sa kungtong. Kung makakatanggap siya ng tunay na suntok mula sa kanya, Aaron ay kailangang linangin para sa hindi bababa sa 10.5 araw upang maging mas mahusay. Pagkatapos ng birthday party ng pamilyang So, ang matanda at si Sugoyaw ay direktang bumalik sa pamilyang So. Hindi inaasahan ng matanda ang nangyari ngayon. Sumang-ayon pa siya kay Sugoyaw na bibigyan niya ng pagkakataon si Sugwalan. Gayunpaman, lihim na ginawa ni Aaron ang mga bagay na ito, na nagbunsod sa kanya upang itaboy si Sugwalan sa pamilyang So at maging diborsyado. Tay, kung hindi, susubukan ko ang Aaron para makita kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Sugoyaw na may nag-aalalang mukha na bagaman ang pag-uugali ni Aaron ay nakatutok kay Sugwalan, hindi niya nalaman kung ano ang nangyayari. Medyo nag-aalala pa rin si Sugoyaw. Pagkatapos ng seryosong pagsasaalang-alang, sinabi ng matanda, hindi, tapos na. Hindi mahalaga kung ano ang sanhi nito. Dad, ayaw mo bang malaman? Nag-aalinlangan si Sugoyaw na sobrang curious siya tungkol dito kaya gusto niyang malaman kung bakit ginawa ito ni Han Sanchen. Ngunit sa pagtingin sa matanda, parang ayaw niyang masatisfy ang kanyang curiosity. Importanteng malaman kung bakit. Kailangan lang nating malaman na ito ang resulta na gusto ni Aaron. Paano kung inisin mo si Aaron sa proseso ng investigasyon? Sabi ng matanda, ito ang kanyang pag-aalala. Ayaw na niyang mag-provoke pa ng tama at mali. Anyway, ang mga interes ng pamilya So ang pinakamahalaga. Hanggat maaari naming garantiya ito, ang natitira ay hindi mahalaga. Mataimtim na tumango si Sugoyaw at sinabing, Tatay, nakikita mo itong maigi. Hindi ko ito susuriin, ngunit sina Sugwalan at Nanay, balak mo ba talagang gawin ito? It's not a plan, it's a necessity. Ganon ka ba kahirap na hindi mo maintindihan ang ibig niyang sabihin? Walang magawang sabi ng matanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.